Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1821, mahahalagang desisyon. Sa Celestial Wen Castle, lumabas ang pinuno upang batiin ang mga bisita. Lumabas siya sa kanyang palasyo at nakita si Emperor ni Chen at Wen Aofang na nakatayo doon. Magalang niyang binati sila. Brother ni Chen, isang karangalan na makita ka rito. Brother Wen, hindi na kailangang maging magalang. Dumating ako patungkol sa mahiwagang grupong Tiantay. Dahil bigla silang sumulpat dito, inilabas ko si Aofang, at tinitingnan namin. Sabi ni Chen. Gusto niyang alagaan si Wen Aofang, na paborito niyang disipulo. Si Wen Aofang ay nakalusot sa Huangqi layer bago sina Ye Sheng, Qi Yuchen, at Zhou Tianruo, kaya talagang talentado siya. Ngayon, malapit na siyang maging isang medium-level na emperor, at kahit sa Qingdi Mountain, wala masyadong tao ang katulad niya. Si Wen Aofang ay magiging kasing lakas niya bago ang kanyang ikadaang kaarawan. Nagustuhan din niya si Ye Sheng, ngunit may malaking pagkakaiba pa rin sa pagitan ni Wen Aofang at Ye Sheng. Talagang misteryoso talaga ang Tiantay. Pumunta sila sa Palace of the Medicinal Kings ngayon. Ilang dugo ang dadanak. Tumiti ang pinuno ng Celestial Wen Castle. Marami sa kanilang mga tao ang nagpunta doon upang manood. Alam ko, pumunta ako dito dahil bumalik si Ye Sheng. Kinuha niya ang isang grupo ng mga tao mula sa Qingdi Mountain doon. Ang Tiantay ay hindi magdudulot ng labis na gulo. Kumpiyansa na sabi ni Chen. Hindi rin siya masyadong nag-isip. Dahil nagpunta doon ang Qingdi Mountain, ang Tiantay ay hindi mangangahas na magdulot ng gulo, hulaan ko. Nakangiting sabi ng pinuno ng Celestial Wen Castle kay Emperor ni Chen. Gayunpaman, sa sandaling iyon, may lumitaw sa malayo. Nang makita ng taong iyon si Emperor ni Chen, nagulat sila at yumuko sa kanya. Emperor ni Chen. Hindi na kailangang maging magalang. Magiliw na sabi ni Emperor ni Chen. Ang taong iyon ay nagtaas ng ulo at tumingin sa pinuno ng sekta, na nagsabing. Walang masamang sabihin kung ano ang iniisip ng isang tao. Leader, alam na natin kung sino ang mga tao ni Tiantay. Old friends na sila, sabi ng taong iyon. Mukhang nagulat ang pinuno ng sekta. Mga matandang kaibigan. Ulit niya, leader, isang sutil at masungit na binata ang lumitaw sa kompetisyon para sa maliliit na mundo, at pagkatapos ay dumating si Emperor Shen Yu at kinuha siya. Pagkalipas ng 3 taon, bumalik siya at nagpanggap na isang deployment spellcaster, naalala mo pa ba? Lin Feng. Unang sabi ni Wen Aofang. Hindi naalala ng sect leader ng Celestial Wen Castle si Lin Feng, ngunit naalala ni Wen Aofang. Naalala rin ni Emperor ni Chen si Lin Feng. Nawalan siya ng mukha dahil kay Lin Feng. Si Emperor Shen Yu ay nagalit at nagpahiya sa kanya noon. Napagkasunduan din nilang makipaglaban ang kanilang mga alagad sa isang punto. Sa huling pagkakataon na nakita niya si Lin Feng, dumating ang mga tao mula sa Yaoyi Island at pinrotektahan siya. Pinahiya din nila siya. Siyempre naalala niya yun. Kaya, kumusta na? Tanong ng pinuno ng Celestial Wen Castle. Ang mga cultivator ng Tiantay ay walang mataas na antas ng paglilinang. Lahat sila ay mga batang mababang antas na emperador. Sinabi ni Lin Feng na wala silang mas malakas na cultivator, ngunit hindi ko alam kung ito ay totoo o hindi. Bumalik ako para ipaalam sa iyo ang mga bagay na ito. Tugon ng taong iyon. Isa lamang siyang mensahero, ang mga maimpluwensyang grupo ay mayroon silang lahat. Aofang, kailangan na nating umalis. Sabi ni Emperor ni Chen, nakangiti kay Wen Aofang. Si Lin Feng ay kumikilos ng walang ingat, nang ahas siyang bumalik. Oo, guro. Tumanggo si Wen Aofang. Si Emperor ni Chen ay malamig na nakatingin sa malayo. Ilang taon na niyang hindi nakita si Lin Feng, kaya malamang na naging mas malakas si Lin Feng. Kung maglakas loob siyang gumamit ng deployment spell laban kay Wen Aofang, pagsisisihan niya ito. Sa palasyo ng Medicinal Kings, kara-rating lang ni Ye Sheng. Kilala siya bilang isa sa mga disipulo ni Emperor ni Chen. Si Ye Sheng at ang mga taong iyon ay mas malakas kaysa sa emperador na may puting balbas at sa kanyang mga kaibigan, tahimik na naisip ng karamihan, pinag-aaralan ng mga mandirigma. Ang mga taong ito ay maaaring magdulot ng banta kay Tiantay. Si Ye Sheng at ang iba pa ay bumagsak sa lupa at tumingin sa paligid sa lahat ng mga bangkay. Nakalapat ang paa ni Lin Feng sa mukha ng emperador na may puting balbas. Nakatingin sila sa kanya ng masama. Anong kahihiyan? Lin Feng. Sigaw ni Ye Sheng. Ito ang binata na natalo ni Lin Feng noon. Hilahin mo ang iyong maruming paa. Malamig na tanong ni Ye Sheng. Dahan-daang ibinaling ni Lin Feng ang kanyang ulo at tumingin kay Ye Sheng. Si Ye Sheng ay medyo malakas, at maraming katamtamang antas na mga emperador ang kasama niya. Malamang na mataas ang posisyon niya sa Qingdi Mountain. Sino ang kausap mo? Sabi ni Lin Feng, mahinahon ngunit naiinis. Hilahin mo ang iyong maruming paa. Utos muli ni Ye Sheng. Galit na siya. Ang maputing balbas na matandang lalaki ay ang kanyang lolo at si Lin Feng ay nasa kanyang mukha, hindi niya matiis ang kahihiyan. Wo, sampilin mo siya. Sabi ni Lin Feng kay Wo. Ang mga mata ni Wo ay kumikinang sa malamig na ilaw. Nagalit siya kay Lin Feng sa loob. Ang bastos na ito ay patuloy na nag-uutos sa kanya. Pero wala siyang choice sa ngayon. Balang araw, magbabago ang sitwasyon. Tumingin si Wo kay Ye Sheng, matalas ang kanyang mga mata. Whoosh! Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip, at isang gintong ilusyon ng uwak ang lumitaw sa likod ni Wo.
Nag-streak ito sa kalangitan na parang isang shooting star, ang bilis nitong pagmasdan. Tumingin si Yesheng sa mga mata ni Wu, ang nagyayelong enerhiya na nag-aapoy sa mga mata ni Wu ay tumusok sa mga pupil ni Yesheng ng masakit. Tumalon siya pasulong na pinakawalan si Chi. Habang itinataas niya ang kanyang kamay, gayunpaman, isang malakas na hangin ang hamampas sa kanya, na tumatama sa kanyang balat. Mag-ingat ka, sigaw ng ilang tao sa likod niya. Si Wu ay naging isang sinag ng liwanag at bumalik sa kung saan siya noong una na may isang pakpak ng kanyang mga pakpak. Sa isang lugar sa gitna ng kanyang paggalaw, isang napakalaking kamay ang bumagsak sa mukha ni Yesheng ng masakit, at ang kanyang mukha ay namanhid. Iyon ang Golden Crow Illusion, naisip ng karamihan, na nakatingin kay Wu. Siya ay isang napakabilis na cultivator ng hayop. Sun Supernatural Bird, isang three-legged Golden Crow. Kinilig ang karamihan. Si Yesheng ay isang cultivator mula sa Qingdi Mountain, at nasample lang. Nag-init ang pisngi niya sa kahihiyan ng makita. Tiningnan siya ni Lin Feng ng masama at walang sinabi. Binalik niya ang maputing balbas na matanda, nakasandal pa rin ang paa sa mukha ng matanda. Iniurong niya ang kanyang paa at sinabi, "Lumuhad ka sa harap ng lahat ng mga cultivator ng Tiantai at magpatira pa ng 300 beses. Baka lang hindi ka namin papatayin. Kayo na ngayon ang mga kalaban ng palasyo ng mga haring medicinal at bundok Qingdi. Dapat may death wish kayo." Sabi ng malakas na cultivator mula sa Palace of the Medicinal Kings, na malamig na naglabas ng nakakatakot na chi. Gayunpaman, hindi sila pinansin ni Lin Feng, sinunggaban lang niya ang desperadong emperador na may puting balbas. Malamig na ngumiti si Lin Feng at sinabi, "Huwag kang humingi ng tulong sa ibang tao. Ngayon, walang makapagliligtas sa iyo. Bitawan mo siya, ito ay isang utos." Hiningi ng malalakas na cultivator mula sa Qingdi Mountain. Si Lin Feng ay mukhang mapagmataas at mayabang, na lalong nagpagalit sa kanila. Sinampal pa nila si Yesheng, na isang kahihiyan para sa Qingdi Mountain. "Tumigil ka sa pagtahol, munting aso." Mapusok na dumura si Tantay. "Kami ay mga tao ng Qingdi Mountain." Sabi ng isang medium level na emperador na malamig. "Naglakas loob ka bang saktan ang Qingdi Mountain?" "Lin Feng, ang Qingdi Mountain ba ay isang makapangyarihang grupo?" Nagdududang tanong ni Tantay. Lumingon si Lin Feng, tumingin kay Tantay at sa iba pa, at ngumiti. Sa tingin nila ay malakas sila. Baliw ang lalaking iyon, nangangahas siyang hiyain ang Qingdi Mountain. Naisip ng karamihan, na nahuli sa pagitan ng takot at tuwa. Ang malalakas na cultivator mula sa Palace of the Medicinal Kings at Qingdi Mountain ay nasa paligid ng mga miyembro ng Tiantai, at nagsimulang magpakawalan ng mapang-ipang mga enerhiya. Ang emperador na may puting balbas ay may pag-asa, ngunit mas mahigpit lang siyang hinawakan ni Lin Feng, at napasigaw ang matanda. "Subukan mo kung maglakas loob ka," sabi ng isang malakas na cultivator mula sa Palace of the Medicinal Kings, na nagpakawalan ng isang malakas na chi, na mabilis na nakapalibot kay Lin Feng. Sa wakas ay lumipat sina Wu, Jun Moshi, Qing Feng, Tantay, Qin Wu at ang iba pa at napalibutan si Lin Feng. Isang grupo ng mga mababang antas na emperador ang nakaharap ngayon sa mga katamtamang antas na emperador. "Kung may maglalakas loob na lumapit, papatayin ka namin," madaling sabi ni Lin Feng, nang lumitaw ang nakakatakot na mga ilaw. Mamamatay ang malalakas na cultivator mula sa Palace of the Medicinal Kings at Qingdi Mountain kung patuloy silang lumalapit. Patayin ang lahat ng tao mula sa Tiantai, iyon ay utos mula sa Qingdi Mountain. Sigaw ng malalakas na cultivator ng Qingdi Mountain, galit na pinakawalan ng mabigat na chi habang umaarangkada sila. Isang bagyo ang nabuo habang ang lahat ng mga enerhiya ay marahas na nagsasalpukan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1822, pagtulong sa iyong alagad. Ito ang teritoryo ng Qingdi Mountain. Sa kaso ng panganib, ang Qingdi Mountain ang namamahala sa pagprotekta sa lugar. Hindi lang pinahiya ni Tiantai ang Palace of the Medicinal Kings, pinahiya din nila ang Qingdi Mountain. Hindi matanggap ng Qingdi Mountain ang gayong kahihiyan. Maraming tao ang nanunood sa kanila. Nagutos na ang Qingdi Mountain na patayin ang lahat ng mga cultivator mula sa Tiantai. Gayunpaman, bukod sa mga taong nakikipaglaban na, walang ibang umatake. Nanood lang ang iba pang miyembro ng siyam na dakilang Celestial Castle. Baliw ang mga cultivator ni Tiantai, bakit gusto nilang harapin sila? Isang utos mula sa Qingdi Mountain. Nang marinig iyon ni Lin Feng, malamig niyang sinabi, "Mula ngayon, ang teritoryong ito ay lampas na sa kontrol ng Qingdi Mountain." Pagkatapos, muli niyang inilapat ang kanyang paa sa mukha ng emperador na may puting balbas at tinapakan siya, nadurog ang kanyang mga buto. Bumagsak pabalik sa lupa ang matanda. Siya ay nakahiga sa lupa at nakatitig kay Lin Feng, ang kanyang mga mata ay puno ng masasakit na alaala. Naalala niya noong karga-karga ni Emperor Yu si Lin Feng sa kanyang likod at nagmamakaawa sa kanya. Pinahiya niya si Emperor Yu at pinaluhod siya. Tinakaw pa nga niya ang kanyang mga kayamanan nang hindi nagbibigay sa kanya ng anumang kapalit, na sinasabi sa kanila na umalis. Hindi pa niya nilinggan ang binatang karga-karga ni Emperor Yu sa kanyang likod. Gayunpaman, nasa harapan na niya ngayon ang binatang iyon, nakatapak sa mukha. Hindi niya akalain na mangyayari ang ganoong bagay, lalo na sa sobrang bilis. "Noon, pinahiya mo ang aking guro, kailangan mong pagbayaran iyon."
Sabi ni Lin Feng, muling itinapat ang kanyang paa sa mukha ng kausap. Ang maputing balbas na matandang lalaki ay lumuluha ng malungkot, at tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Matagal na siyang nagsasanay sa paglilinang, at ngayon siya ay pinapahiya, siya ay natatakot at nalulungkot. Mukha siyang miserable. Lumuhad si Emperor Yu sa kanyang harapan na para bang naging aso si Emperor Yu, at ngayon nangyari ito. Maraming katamtamang antas na mga emperador na nanunood sa eksena ang nalungkot para sa kanya. Isang bangungot, mas mabuti pang mamatay kaysa sa pagdaanan niyan. Ang mga tao mula sa Celestial Qi Castle, si Emperor Dong, Emperor Qi at iba pa, ay natulala, hindi sila makapaniwala. Ilang taon lamang ang lumipas, at ang binata na dati nilang hinahabol kung saan-saan ay naging napakalakas. Si Hao Qinglin at Tian Qi ay hindi rin kapani-paniwalang mga cultivator. Ang mga direktang disipulo ni Tian Tai ay napakalakas. Hindi lang sila nagulat sa maliit na mundo, nakakamangha din sila sa dakilang mundo. Naglabas si Hao Qinglin ng mga reincarnation energies, naglabas si Tian Qi ng nakakasilaw na mga ilaw ng Buddha, naglabas si Qing Feng ng ilang uri ng cosmic energies, si Wu ay isang malakas na hayop na naglalabas ng nasusunog na sun cosmic energies, nagmukhang baliw sina Tan Tai at Qin Wu, patuloy na umuungal ang mga leon, isang sinaunang kaldero ang nagpahirap sa langit. At lupa, ginamit ni Junmo Shi ang mga kasanayan sa impyerno. Kahanga-hanga ang mga cultivator na ito. Saan sila galing? Nagtataka ang maraming tao. Ang mga taong ito ay hindi kapani-paniwalang mga mandirigma. Itinaas ni Lin Feng ang kanyang kamay, lumitaw ang isang purple na tangke at nagsimulang mag-vibrate. Naglalaman ito ng tila walang katapusang walang kamatayang lakas. Gayunpaman, hindi ito bumagsak, ipinagpatuloy ni Lin Feng ang pagwagayway ng kanyang kamay, at kamandat ang mga banal na nakakasilaw na ilaw. Lalong naging mapang-api ang mga enerhiya. Mga kapatid, sigaw ni Lin Feng. Napatingin ang lahat sa kanya, naiintindihan nila ang ibig niyang sabihin. Sina Hao Qinglin at Tian Qi ay naging 1,000,000 ilusyon, sila ay nasa lahat ng dako sa kalangitan. Pinoprotektahan ni Tan Tai at Junmo Shi ang lugar, mga leon at madilim na lakas na nagbabantay sa kanila. Nandoon din sina Qing Feng at Wu, sino ang maglalakas loob na umatake? Pumunta ka, sigaw ng isang malakas na cultivator mula sa Qingdi Mountain. Nang marinig ng iba ang sigaw niya ay kumilos na rin sila. Dong. Ang purple tank ni Lin Feng ay naging milyon-milyong tank, ang kanilang aura ay bumababa sa lahat. Ang walang kamatayang enerhiya ay lumutang sa hangin habang inilalabas niya ang kanyang lakas ng hangin, na lalong nagpapalakas sa kanyang mga tangke. Kasabay nito, naglabas din ng malalakas na enerhiya ang mga tao ni Tian Tai. Ang eksena ay hindi kapani-paniwala. Ang isang ilog ng reincarnation energies ay damaloy sa hangin, milyon-milyong mga kamay ang gumapang sa kalangitan, isang grupo ng mga leon ang tumakbo sa kalangitan. Ito ay apokaliptik. Ang mga tao ay namangha, ang kanilang mga puso ay tumibok sa nakita. Ang walang kamatayang mga tangke ay mukhang nakakatakot, lahat ng uri ng lakas ay namumuo sa hangin. Isang malakas na hangin ang humahampas sa mga katawan ng malalakas na cultivator na iyon at sinisira ang mga ito. Ang lakas ng kosmiko ay nagkalat, ang isang kaluluwa ay sumigaw ng galit na galit. Nakapagtataka, maraming kaluluwa ang nagsimulang umalis sa kanilang mga katawan, ngunit hindi sila pinabayaan ng mga tao ni Tian Tai. Ang lakas ng espada ni Hao Qinglin ay sumalakay sa kapaligiran at ang mga kaluluwa ay nahulog sa reincarnation vortex. Ang pagkapanalo ay wala nang ibig sabihin, ito ay isang digmaan. Lalong desperado ang maputing balbas na matanda. Ang malalakas na cultivator ng Qingdi Mountain at ang Palace of the Medicinal Kings ay nadudurog. Nais ng mga tao ni Tian Tai na baguhin ang lahat sa siyam na dakilang Celestial Castle. Tawagin mo ang lahat ng pinuno. Sinubukang sumigaw ng maputi balbas na matandang lalaki, ngunit hindi man lang malakas ang boses nito. Umaasa siyang darating ang mga tao at tumulong. Wala na silang magawa laban kay Tian Tai. Malakas talaga ang mga tao ni Tian Tai. Kung ang mga pinuno ng siyam na dakilang celestial na kastilyo ay hindi lalabas, sila ay sisirain ang siyam na dakilang celestial na kastilyo, naisip ng mga tagamasid. Gayunpaman, nagtataka pa rin sila kung bakit naglakas loob ang mga tao ni Tian Tai na kumilos ng ganito. Kahit na sila ay talagang malakas, hindi nila maaaring sakupin ang teritoryo. Kung tutuusin, hindi nila kayang labanan ng mga matataas na antas na emperador. At ngayon, nasaktan pa nila ang Qingdi Mountain. Sa oras na sa wakas ay dumating sina Emperor ni Chen at Wen Aofang, tapos na ang labanan. Ang malalakas na cultivator ng Qingdi Mountain at ang Palace of the Medicinal Kings ay namatay o lubhang nasugatan. Maaaring patayin silang lahat ni Tian Tai kung gusto nila. Sa sandaling iyon, ang mga tao mula sa Tian Tai ay nasa lupa. Napaluhod na naman ang maputing balbas na matanda ng Palace of the Medicinal Kings. Ang kahihiyan na iyon ay kakilakilabot, ang maging patay ay mas mabuti. Naunawaan na niya ngayon ang pinagdaanan niya kay Emperor Yu. Gago. Nang lumapag si ni Chen, nagtipon sa tabi niya ang malalakas na cultivator ng Qingdi Mountain na nabubuhay pa. Sinabi ni Yesheng, Guro, kailangan natin silang patayin. Pinatay nila halos lahat ng kaibigan natin. Galit na galit si ni Chen. Hindi niya akalain na magiging ganito kalungkot ang sitwasyon. Ang Qingdi Mountain ay nawalan ng maraming tao. Sa siyam na dakilang Celestial Castle, ang Qingdi Mountain ang pinuno.
Para sa kanila, ang isang grupo ng mga batang mababang antas na emperador ay mahalaga sa kanilang kinabukasan. Nasaan ang mga cultivator ng Yaoye Island? Malamig na tanong ni Emperor ni Chen. Yaoye Island. Gusto mong maging katulad noong nakaraan, noong mukha kang takot na parang striker. Panunuya ni Lin Fang. Inilabas ni Chen ang kanyang makajos na kamalayan. Sa katunayan, walang tao mula sa Yaoye Island ang naruroon. Nagulat siya. Confident ka kasi sa deployment spells mo kumbaga. Pero bibigyan kita ng pagkakataon, labanan mo si Ao Fang. Kung manalo ka, hahayaan kitang mabuhay. Kung matalo ka, lahat ng nagambag sa pagpatay sa mga miyembro ng Qingdi Mountain ay mamamatay. Si Ni Chen ay nasa langit, mukhang marangal. Siyempre, naisip niya na umasa si Lin Fang sa mga deployment spell. Kung hindi, paano kaya napatay ng isang mababang antas na emperador ang napakaraming malalakas na cultivator? Siya ay napakalakas, ngunit ang kanyang lakas ay limitado. Ang pagkakataong ibinigay ni Chen kay Lin Fang ay tumutukoy sa kanyang kasunduan kay Emperor Shen Yu. Alam na alam niya kung gaano kalakas si Wen Aofang, madali niyang talunin ng mga medium level na emperor. Mamamatay tayong lahat. Tiningnan siya ni Wu ng masama. Isang walang kwentang high-level emperor ang naglakaslob na makipag-usap sa kanya ng ganoon. Ang matandang lalaki na iyon ay kumikilos ng walang ingat. Galit na galit si Wu. Tiningnan siya ng masama ni Chen. Galing ka sa Yaoye Island. Yaoye Island. Nag-aapoy ang apoy ng galit sa kanyang mga mata. Malamig niyang sinabi. Sino ka sa tingin mo para kausapin ako, Asar? Nagulat si Chen. Siya ay isang mataas na antas na emperador ng Qingdi Mountain, at isang mababang antas na emperador ang nang-ahas na makipag-usap sa kanya ng ganito. Hindi pa niya nakilala ang isang mababang antas na emperador na tulad nito. Nakangiti lang si Lin Fang at pinapanood siya. Hindi alam ni Chen kung saan galing si Wu. Isang walang kwentang high-level emperor ang naglakas loob na makipag-usap sa kanya ng ganoon. Kahit na sa vast celestial ancient city, ang mga dakilang emperador ay hindi kinakailangang makipag-usap kay Wu sa ganoong paraan. Lumakad pasulong si Lin Fang at dahan-daang bumangon sa hangin, sinabi niya kay Chen. Ikaw maliit na aso, gusto mong kalabanan ko ang iyong disipulo, nakakatawa ka talaga. Hindi naintindihan ng karamihan kung bakit naging baliw si Lin Fang. At si Wu, paano siya nang ahas na sabihin kay Chen na asar? Naglakas loob pa si Lin Fang na tawagin si Chen na isang maliit na aso, talagang kakaiba ang mga kabataang ito. Pagdating ko rito, ipinaalala sa akin ni Uncle Shen Yu ang kasunduan, wala akong pakialam na tulungan ang iyong disipulo na maging mas malakas. Sabi ni Lin Fang na may maitim na ngiti. Galit na galit sina ni Chen at Wen Aofang. Si Wen Aofang ay may parehong level kay Lin Fang, at si Lin Fang ay nang ahas na sabihin na tutulungan niya siya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1823, mga hukbo. Darating si Emperor ni Chen bilang tagatanim, naisip ng karamihan. Nakita nila kung gaano kalakas si Lin Fang. Kahit na si Wen Aofang ay direktang disipulo ni Emperor ni Chen, hindi siya makakalaban ni Lin Fang. Ang pinakanakakagulat ay walang nagbabala kay Emperor ni Chen. Maging si Yasheng at ang malalakas na cultivator mula sa Qingdi Mountain na nasugatan ay hindi nagbabala kay Emperor ni Chen. Sinasadya nila ito dahil gusto nilang kamuhian ni Emperor ni Chen si Lin Fang, naisip ng karamihan sa malayo. Kung pinatay ni Lin Fang si Wen Aofang, si Ni Chen ay magagalit at papatayin si Lin Fang. Tahimik na tiningnan ni Lin Fang si Wen Aofang, ang kanyang robe ay kumikislap sa hangin. Inilabas ni Wen Aofang ang kanyang lakas, pasulong at pinagmamasdan si Lin Fang. Nakaramdam siya ng hiya sa sinabi ni Lin Fang. Tulungan siyang maging mas malakas. Wen Aofang, si Ni Chen ay isang maliit na aso, at ikaw ang kanyang direktang disipulo, ang ating laban ay matagal nang nakaplano. Gayunpaman, hindi ko nais na ipahiya ka. Kung gusto mong sumuko, kalimutan mo na lang iyon. Mahinahong sabi ni Lin Fang kay Wen Aofang. Malamig na tiningnan siya ni Wen Aofang at sinabing, walang laman ang mga salita. Hindi mo ginagalang ang aking guro, kailangan kitang turuan ng magandang leksyon. Galit na galit si Emperor ni Chen, patuloy siyang tinawag ni Lin Fang na isang maliit na aso. Ano man ang mangyari, si Lin Fang ay kailangang mamatay ngayon. Nakapalibot kay Wen Aofang ang nakakatakot na cosmic energies. Tumalon siya pasulong at naging maraming ilusyon. Maraming mga ilusyon ni Wen Aofang ang sumugod kay Lin Fang. Isang malakas na puyo ng tubig ang lumitaw. Sumimangot ang mga nanonood, talagang napakalakas ni Wen Aofang. Gayunpaman, ang kanyang mga pagsisikap ay walang saysay. Naglabas si Lin Fang ng cosmic energies, at mabilis na nakabuo ng 2 layer ng armor, isa sa lakas ng demonyo at isa na gawa sa earth energy. Nabaluktot ang espasyo sa paligid niya, at nawala siya sa hangin. Ang mga kamao ay tumakbo patungo kay Lin Fang. Umalangaw ang mga pagsabog, nabasag ang kanyang mga sandata, at nagpakita si Wen Aofang sa harap ni Lin Fang. Ang kanyang kamao ay pumutok kay Lin Fang. Napaungo si Lin Fang, naramdaman niya ang walang laman na espasyo at ang mapanirang cosmic energies ay tumagos sa kanyang katawan. Gayunpaman, mabilis niyang hinaranggan ang mga ito, tumingin kay Wen Aofang at ngumiti ng malawak. Tumingin sa kanya si Wen Aofang ng malamig. Nag-condense siya ng mas maraming cosmic energies, malapit nang gumamit ng spell. Paanong nakangiti si Lin Fang? Galit na galit si Wen Aofang.
Hindi masama. Sabi ni Lin Feng, nakangiting walang pakialam sa kasamaang palad, ang iyong guro ay isang maliit na aso at dahil sa kanya, hindi mo lubos na nasisiyahan ang iyong mga kakayahan. Itinaas ni Lin Feng ang kanyang kamay. Si Wen Aofeng ay napalibutan ng mga cosmic energies at mabilis na umatras. Pero may kamay na humawak sa kanya at hinampas siya. Siya ay itinapon palayo ng walang magawa. Gumamit lang si Lin Feng ng kaunting lakas. Nang makita iyon ni Emperor ni Chen, natigilan siya. Ang kasunduan ay isang biro, kay tawa-tawa. Ang kanyang alagad ay hindi nakatiis kahit isang pag-atake. Ang pisikal na lakas ni Lin Feng ay napakapangit. Ni Chen, maliit na aso, dapat kang pumunta at lumaban sa halip. Matalim na sabi ni Lin Feng. Kumunat ang noo ni Chen. Ang mga tao ay nanginginig sa pananabik. Hinahamon ba talaga ni Lin Feng si Chen? Dahil gusto mong mamatay, wala akong pakialam. Walang galang kang bata, papatayin kita. Sigaw ni Chen, nagpakawala ng malamig na hanging kosmikong enerhiya. Dahil sinabi ko sa iyo na maaari kang pumunta at makipag-away, hindi na kailangang maghanap ng mga dahilan. Noong ako ay nasa Celestial Chi Castle, ikaw, bilang isang mataas na antas na emperador, ay hamarang sa aking daranan, gusto mong pilayin ko ang aking sariling pagilinang. Napakadakila. Noon, cultivator lamang ako ng layer ng Zunchi, isang mataas na antas na emperador laban sa isang cultivator ng Zun. Puff. Napangiti si Lin Feng ng mapanukso. Kung hindi siya tinulungan ni Mui, pinatay na siya ni Chen. Sinabi ni Chen sa karamihan ng tao. Lahat, salakayin ng mga gagong Tiantai at patayin silang lahat. Huwag hayaang makatakas kahit isa. Nang marinig ng mga tao si Emperor ni Chen, lahat sila ay nanginag. Galit na galit si Chen. Nais niyang patayin ang lahat ng miyembro ng Tiantai nang walang pagbubukod. Mula ngayon, kinokontrol ng Tiantai ang 9 na dakilang kastilyo sa kalangitan. Kung sino man ang maglalakas loob na hawakan ang mga disipulo ng Tiantai, masisiguro ko sa iyo na sisirain ko sila. Agresibong tugon ni Lin Feng. Ang karamihan ay nagyelo sa pag-aalinlangan. Maglalakas loob ba sila atake? Mukhang galit ang mga sumapi kamakailan sa Tiantai, para silang mga piraso ng chess. Ang mga sumali kamakailan sa Tiantai ay maaaring umalis ngayon at iisipin ng Qingdi Mountain na wala silang kinalaman doon at hindi namin sila papatayin. Sabi ni Chen, na sinulyapan ang mga miyembro ng Tiantai. Mayroong higit sa 100 tao. Kailangan nilang gumawa ng desisyon, maging kaaway ng Qingdi Mountain o hindi. Ngunit napatunayan ni Lin Feng na siya ay talagang malakas. Mas lalo silang na-motivate. Si Lin Feng ay isang inspirasyon para sa kanila. Balang araw, makakalaban sila sa kanyang panig. Ang problema, ano ang mangyayari kung sila ay maging mga kaaway ng Qingdi Mountain? Hindi pinipilit ni Tiantai ang sino man na manatili. Maaari kang umalis sa Tiantai kung gusto mo. Wala akong pakialam. Mahinahong sabi ni Lin Feng. Ang Tiantai ay hindi nagpakulong ng mga tao. Gayunpaman, hindi sila papayag ang bumalik ni Lin Feng kung aalis sila sa Tiantai. Si Lin Feng ay magiging walang awa sa kanila. Ang ilang mga tao na hindi motibasyon at determinado ay umalis sa grupo. Nang makita iyon ng ilang tao, sumunod sila. Makalipas ang maikling panahon, umalis na ang kalahati ng mga magiging followers. Pagkatapos ng lahat, kontrolado ng Qingdi Mountain ang rehiyon, at ito ay naging ganoon sa napakatagal na panahon. Hindi sila nang ahas na labanan sila. Malakas ang mga tao ni Tiantai, mayroon silang mga sinaunang kasulatan, kasama ang mga dakilang kasulatan ng imperial. Mayroon din silang hindi kapani-paniwalang mga kasanayan at diskarte. Kung magagawa ni Tiantai na makipagkompetensya sa Qingdi Mountain at aalis ako, hindi na ako magkakaroon ng pagkakataong bumalik, naisip ng mga naiwan ng buong tapang. Pinagsusugan nila ang kanilang buhay, ngunit nagtiwala sila sa binatang iyon sa langit. Siya ay bayani at malakas. Kumbinsido sila na hindi masisira ang Tiantai. Sa wakas, pagkaalis ng kalahati ng mga bagong miyembro ng Tiantai, sinulyapan ni Lin Feng ang mga nananatiling kalmado. Nakita niyang wala ng iba at sinabi, ang mga umalis ngayon ay hindi na magkakaroon ng pagkakataong bumalik. Ang mga taong nanatili ay lahat ay makakakuha ng mga sinaunang mataas na antas ng imperial na armas at imperial na mga kasulatan. Mukhang natuwa ang mga taong nanatili. Kahit ang Qingdi Mountain ay hindi nagalok ng mataas na antas ng imperial na armas at mga kasulatan sa kanilang mga tao. Nagsisi agad ang mga kakaalis lang sa Tiantai. Pinalampas lang ba nila ang isang hindi kapani-paniwalang pagkakataon? Si Lin Feng ay mayroong maraming imperial na sandata at sinaunang kasulatan. Gumugol siya ng maraming oras sa vast Celestial Ancient City at sa banal na lungsod. Nakapatay siya ng maraming tao, at sa bawat pagkakataon, kinukuha niya ang kanilang mga kayamanan. Tungkol sa mga sinaunang kasulatan, ang ilang mga tao ay hindi nangangailangan ng mga ito, ang ilang mga tao ay nangangailangan lamang ng mga bahagi ng mga ito. Bingi ka ba, mga tao ng 9 na dakilang kastilyo sa langit? Sigaw ni Chen, malamig na sumulyap sa karamihan. Sa huling pagkakataong dumating ang mga cultivator ng Yaoyi Island, pinahiya nila siya. Ngayon, itinayo ni Lin Feng ang Tiantai sa kanilang teritoryo at nakakapagtaka, wala sila roon. Tutulungan ng Celestial Wen Castle si Emperor ni Chen. Sabi ng isang tao sa di kalayuan. Dumating ang isang grupo ng malalakas na cultivator mula sa Celestial Wen Castle.
Pinanood ni Lin Fang ang pagdating nila ng malamig. Kinokontrol noon ng Celestial Wen Castle ang Wen Clan sa gitnang bahagi ng bahwang. Palaging sinusubukan ng Celestial Wen Castle at ng Wen Clan na maging kaibigan ng lahat. Gayunpaman, si Wen Aozu ay miyembro ng Assassin Union, at kontrolado na ngayon ng Celestial Wen Castle ang maliit na mundo. Bukod dito, si Lin Fang ay nanirahan sa Celestial Qi Castle at may nagtangkang patayin siya doon. Si Lin Fang ay palaging may pagdududa at iniisip na maaaring ito ay isang tao mula sa Celestial Wen Castle. Hindi sila naintindihan ni Lin Fang. Ngayon, pupunta sila para tulungan ang Qingdi Mountain. Sila ang unang tumulong, tiyak na binigyan nila ng mukha si Emperor Ni Chen. Ang pinuno ng Celestial Wen Castle ay may dahilan upang lumabas. Ilang sandali pa, sinabi sa kanya ni Wen Aofang ang isang mahalagang bagay. Ang dating dakilang emperador ng Qingdi Mountain ay bumalik at nasa Qingdi Mountain. Ayon kay Wen Aofang, naging Celestial Emperor na siya. Kahit na tinulungan ni Yaoye Island si Lin Fang, nasa panganib pa rin siya. Dalawang dakilang emperador, ng dalawang henerasyon, isang dakilang emperador at isang Celestial Emperor, ang dalawang cultivator na iyon ay maaaring baguhin ang mga bagay ayon sa gusto nila. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1824, pakikipaglaban kay Ni Chen, Brother Wen, ang ganda mo talaga. Naantig ako sa iyong kabaitan, maaalala ito ng Qingdi Mountain. Sino pa mula sa siyam na dakilang Celestial Castle ang handang tumulong? Malamig na tanong ni Emperor Ni Chen. Hindi alam ng ibang mga pinuno kung naroon ang Yaoye Island o wala. Kung tutuusin, hindi talaga nila kayang labanan ang Yaoye Island. Gayunpaman, kailangan pa rin nilang gumawa ng desisyon. Ngayon, ano ang magagawa nila? Sino ang makokontrol sa lugar na ito sa hinaharap? May napansin ng mga tao sa siyam na dakilang Celestial Castle, ganap na kayang harapin ni Emperor Ni Chen si Lin Fang, ngunit hindi pa niya nagawa. Naghihintay siya, naghihintay na magdesisyon sila. Sa di kalayuan, may sumulpat. Ang mga miyembro ng Celestial Qi Castle ay magalang na tumingin sa taong iyon. Nandito ang leader nila. Siyempre, tutulungan ng Celestial Qi Castle ang Qingdi Mountain. Wasakin natin ang Tiantay. Malamig na sabi ng pinuno ng Celestial Qi Castle. Kinasusuklaman ng Celestial Qi Castle si Lin Fang, kailangan nilang sirain siya at ang kanyang mga kaibigan. Higit pa riyan, kung hindi nila papatayin si Lin Fang, marahil ay lipulin niya sila balang araw. Bukod pa rito, sa pamamagitan ng pagtulong sa Qingdi Mountain, makakakuha sila ng mas magandang posisyon sa rehiyon at mas maraming impluensya. Noon, nagdulot ng gulo si Lin Fang sa Celestial Qi Castle at nawalan din sila ng kontrol sa maliit na mundo. Ngayon, oras na para bumangon silang muli. Ang mga ma-cultivator G sasaka ng Tiantay ay mamamatay dito ngayon. Sabi ng sect leader ng Palace of the Medicinal Kings. Nanginginig ang mga tao. Tatlong pinuno at ni Chen ang magkapit kamay upang harapin si Tiantay, apat na matataas na antas na emperador. Nasa panganib si Tiantay. Malamang sila ay lilipulin. Nagsimulang manginig ang mga piniling manatili sa Tiantay. Anong delikado? Napakahusay, ngumiti si Ni Chen. Pagkatapos ay sinabi niya, dahil ang anim na iba pang mga pinuno ay ayaw tumulong, hindi ko rin sila pipilitin. Nang marinig ng tatlong pinuno si Ni Chen, malamig silang ngumiti. Pagkatapos ng labanang iyon, papabor sa kanila ang Qingdi Mountain. Ang Celestial Wen Castle, Celestial Qi Castle, at ang Palace of the Medicinal Kings ay mapapawi sa mapa ng siyam na dakilang Celestial Castle. Sagot ni Lin Fang, talagang naiinip ka, ngunit huwag mag-alala, malapit ka nang mamatay. Matayog na sagot ni Emperor Ni Chen. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at ang mga cosmic energies na naipon sa paligid ni Lin Fang. Isang dambuhalang kamay ang lumitaw, na nag-burr sa langit. Apihin. Malamig na sigaw ni Chen. Parang gumuho ang langit, ang dambuhalang kamay ay bumaba kay Lin Fang. Naramdaman ni Lin Fang ang mapang-ipang mga enerhiya, ang mga matataas na antas na emperador ay madaling mag-condense ng cosmic energies upang magsagawa ng mga pag-atake. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mataas na antas ng mga emperador at mababang antas ng mga emperador ay napakalaki. Lumitaw ang nakakasilaw na mga ilaw, at nagsimulang sumikat ang nakakapasong mainit na araw. Isang sun disk ang lumitaw sa kamay ni Lin Fang at nagsimulang umikot ang mga araw sa paligid niya. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at isang dambuhalang araw ang lumipat patungo sa dambuhalang kamay na bumababa mula sa langit. Dumadagandong na pagsabog ang sumabog sa itaas nila habang ang dambuhalang kamay ay sumabog. Bumangon si Lin Fang sa hangin hawak ang kanyang sun disk, na tila isang Diyos ng araw. Mahusay na Imperial Weapon. Sumimangot si Ni Chen, nakatingin sa sandata ni Lin Fang. Iyon ba ang trump card ni Lin Fang? Isang mahusay na Imperial Weapon. Ang tatlong pinuno ng mga Kastilyo ay nakatingin din kay Lin Fang. Ang Great Imperial Weapons ay napakabihirang. Bihira silang magkaroon ng pagkakataon na makakita ng mga ganoong armas, at nakakagulat, mayroon si Lin Fang nito. Talagang isa itong mahusay na Imperial Weapon. Gusto mo ba? Malamig na ngumiti si Lin Fang. Nagliwanag ang mga nakakasilaw na ilaw, at lumitaw ang isang napakalaking chessboard. Celestial Evolution Chessboard. Habang lumulutang ito sa hangin, tumalon si Lin Fang dito at lumiwanag ito ng nakakasilaw habang nagsimulang gumalaw ang mga piraso nito. Isa rin ba itong Great Imperial Weapon?
Pagtataka ni Chen habang nakatingin sa chessboard. Ang Chinang Celestial Evolution chessboard ay hindi masyadong nangingibabaw, kaya hindi niya makita kung anong antas ito. Akin ang Great Imperial Weapon na iyon. Mahinang sabi ni Chen. Si Lin Fang ay may Great Imperial Weapons, kaya ano? Si Chen ay may mataas na antas ng paglilinang, maaari niyang nakawin ang mga ito mula kay Lin Fang. Mamatay. Iminuwestiyon ni Chen, isang napakalaking bundok ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng Lin Fang. Nagsimula itong bumagsak mula sa langit. Pinagsama ni Lin Fang ang apoy na cosmic energy sa kanyang sun disk, siyam na nakakasilaw na araw ang lumitaw. Asar. Kumenya si Lin Fang, kumulog, at nabasag ang napakalaking bundok. Nagsimulang pasulong si Chen habang lumalakas ang enerhiya sa hangindong. Si Chen ay tumakbo patungo kay Lin Fang. Si Lin Fang ay may impresyon na siya ay nakasakay sa bundok sa kanyang likod, ang matataas na antas ng mga emperador ay madaling mapilitan siya. Sila ay higit, mas malakas kaysa sa mga katamtamang antas ng mga emperador. Dong. Muling tumalon si Chen, naramdaman ni Lin Fang na nagsimulang kumulo ang kanyang dugo saan man sa kanyang katawan, na parang sisabog na siya. Ito ay mabuti para sa aking pisikal na katawan. Nagpahinga si Lin Fang, at hinayaang bumaba ang lakas sa kanya. Sa wakas, tumalon muli si Chen, nakakatakot ang enerhiyang ipinalalabas niya. Ang kanyang kamay ay tumama kay Lin Fang. Maaaring sumabog si Lin Fang kapag naabot siya ng kamay. Ilusyon. Tumalon si Lin Fang, ang Celestial Evolution chessboard ay naging mas nakakasilaw habang nakayuko ang espasyo. Isang illusion deployment spell ang lumitaw, nakapalibot sa loob ni Chen. Sa loob ng ilusyon, si Chen ay napapaligiran ng milyon-milyong Lin Fang. Ang chessboard na ito ay makakatulong sa kanya na mag-deploy ng mga spell. Naisip ni Chen. Muli siyang naglabas ng lakas at inatake ang ilusyon. Gayunpaman, walang nangyari at higit pa rito, nakita niya ang isang napakalaking araw na gumagalaw patungo sa kanya, na nauna sa pagkulog. Kasabay nito, sa ilalim ng mga paa ni Chen, lumitaw ang mga marka at isang malakas na lakas ang bumangon at pinalibutan siya. Agad na nagsimulang lumayo si Chen, ngunit lumitaw ang isang earth cage sa ilalim ng kanyang mga paa. Boom! Ang walang katapusang mga lilang ilaw ay lumitaw sa kalangitan. Kidlat. Milyon-milyong bolts ang lumitaw sa kalangitan at ang mukha ni Lin Fang ay lumitaw sa kanila. Tumingin si Chen sa langit, naglabas ng enerhiya sa lupa upang harangan ang kidlat. Patuloy na sumasabog si Thunder sa paligid niya. Biglang, nakita ni Chen ang isa pang Lin Fang na lumitaw, siyam na araw ang sumisingil sa kanya, napakasilaw na halos hindi niya makita. Bakit may dalawang Lin Fang? Nagtataka si Chen, mahinahong nagpakawala muli ng kanyang lakas. Habang nakatitig si Chen sa bagong Lin Fang, lumitaw ang pangatlo. Hinatak ni Chen ang mahabang mukha. Ang ikatlong Lin Fang ay mitaw. Nainas si Chen. Sa kasamaang palad, wala siyang makapangyarihang imperial na sandata. Mayroon siyang ilang antas 6 at 7 imperial na armas, ngunit laban sa mga sandata ni Lin Fang, wala silang silbi. Pinalibutan siya ng 3 Lin Fang sa loob ng ilusyon. Hindi talaga makaatake si Chen habang nasa loob ng ilusyon, at nagsimulang umatake sa lahat ng direksyon. Mamatay. Biglang, isang dambuhalang sinaunang bato ang lumabas mula sa ikatlong mata ni Chen at lumipat patungo sa mga silhouette ni Lin Fang. Ang kaluluwa ni Lin Fang ay nanginginig ng husto. Alam niya na maaaring sirain ni Chen ang kanyang makajos na kamalayan, siya ay isang mataas na antas na emperador. Ang kanyang makajos na kamalayan ay higit na makapangyarihan kaysa kay Lin Fang. Tago. Ang 3 clone ni Lin Fang ay nagtago sa ilusyon. Tumisi si Chen. Ang pakikipaglaban sa loob ng isang deployment spell ay hindi madali. Chen, noon, gusto mong pilayin ko ang sarili kong paglilinang. Ngayon, lampoin ko ang iyong cultivation. Ipinahayag ni Lin Fang. Kumunat ang noo ni Chen. Pagkatapos, nakita niyang muling lumitaw ang marami sa mga clone ni Lin Fang. Ayan. Si Chen ay pumili ng 2 clone, mayroon silang Great Imperial Weapons sa kanilang mga kamay, kailangan niyang atakihin ang 2 iyon. Gaya ng inaasahan, ang 2 clone ay umatake at kinasuhan si Chen. Kasabay nito, ang pangatlong Lin Fang ay nagukit ng higit pang mga deployment mark. Malamig na ngumiti si Chen. Isang baluti na gawa sa enerhiya ng lupa ang lumitaw sa paligid niya, at tumakbo siya sa unahan. Kinailangan niyang patayin si Lin Fang, na umuukit ng mga marka ng deployment, ngunit hindi rin niya makalimutan ang tungkol sa 2 pa. Ay pakulong. Malamig na sigaw ni Chen. Ang Lin Fang na nag-uukit ng mga marka ay lumitaw sa isang hola, pinalibutan siya ng lakas ng lupa at hinigpitan siya. Hinatak ng clone na iyon ng isang mahabang mukha. Mamatay. Galit na sigaw ni Chen. Isang napakalaking kamay ang tumulak kay Lin Fang. Ang mga enerhiya ay tumaas sa langit. Isang lilang tangke ang lumitaw at gumuhit sa kalangitan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, determinado si Chen na patayin si Lin Fang. Ang problema ay nasa paligid niya ang mga clone ni Lin Fang. Mamatay. Si Chen ay walang takot. Isang Lin Fang sa hangin ang naglabas ng cosmic energies at umatake. Ito ay dapat ang kanyang tunay na katawan. Mamatay. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isa pang Lin Fang ang lumitaw sa kaliwa ni Chen, at nagbago ang ekspresyon ni Chen. Paano ito nangyari? Asar. Galit na sigaw ni Chen.
Kasabay nito, isa pang linfang ang lumitaw sa kanan ni Chen. Biglang nagkaroon ng masamang premonition si Chen. O hindi, biglang lumingon si Chen at nakita ang mga ilaw ng kalpa na mabilis na gumagalaw patungo sa kanya. Nabasag ang sandatan niya, nagulat siya. At isang kamao ng purong pisikal na lakas ang umatake sa kanya. Nagsimulang tumibok ng malakas ang puso niya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1825, mas mabuting kamatayan kaysa buhay. Paano nangyari iyon? Hindi ba totoo ang mga clone na may Great Imperial Weapons? Totoo ba ang pangatlo? Namutla ang mukha ni Chen nang damapo ang kamao. Umihip ang mapangwasak na Deva Mara Kalpa sa buong katawan niya. Si Chen ay walang lakas para gumanti. Naging kulay abo ang kanyang katawan. Mamatay. Naramdaman ni Chen na sisabog na ang kanyang katawan. Galit na galit siyang sumigaw at inilabas ang lahat ng lakas niya kay Linfang. Gayunpaman, sa sandaling iyon, sinalakay siya ng mga kidlat. Ang lakas ng kosmiko ay nagsimulang mamuon na para bang hihiwalayin siya. Madali kitang mapatay. Malamig na sabi ni Linfang. Nag-condense siya ng pisikal na lakas at sinuntok muli si Chen. Si Chen ay umubo ng dugo. Mamatay mamatay mamatay. Nababaliw na si Chen. Pinagsama niya ang lakas ng kaluluwa, sinusubukang atakihin ang makajos na kamalayan ni Linfang. Gusto mong mamatay. Sinuntok ni Linfang ang ulo ni Chen, at ang kaluluwa ni Chen ay nanginginig ng husto. Pakiramdam niya ay nababaliw na talaga siya. Tinitigan lang siya ni Linfang ng malamig. Nais ni Chen na umalis sa kanyang pisikal na katawan. Kung maglakas loob kang iwan ang iyong katawan, dudurugin ko ito at talo ka na. Agad na sabi ni Linfang, at agad na ibinalik ni Chen ang kanyang katawan. Ang kanyang pisikal na katawan ay malubhang nasugatan, siya ay napakahina, at kung siya ay umalis sa kanyang katawan, si Linfang ay maaaring durugan ito. Ang kanyang kaluluwa ay mawawalan ng katawan at siya ay hihina at pagkatapos ay magkakawatak-watak. Maaaring magamit niya ang body capture technique, ngunit mas madaling sabihin iyon kaysa gawin. Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin, mapilayan ko lang ang iyong pagtatanim. Kung gusto kitang patayin, hindi sana ako gumawa ng ganoong pagsisikap. Walang emosyong sabi ni Linfang. Patuloy niyang sinuntok si Chen, na sunod-sunod na sumabog ang mga ugat. Sa katunayan, gusto rin ni Linfang na magsanay at makipaglaban. Kung hindi, maaari niyang dinala si Chen sa kanyang mundo ng kaluluwa. Doon ay hindi na magagamit ni Chen ng maayos ang mga cosmic energies, at madali sana siyang napatay ni Linfang. Sa sandaling iyon, sa labas ng ilusyon, ang mga tao ay nakatingin sa Celestial Evolution chessboard. Nagtataka sila kung paano ang labanan. Bakit hindi pa bumabalik ang mga manlalaban? Sa sandaling iyon, unti-unting naglaho ang ilusyon. Sa wakas, lumitaw ang dalawang silhouette sa larangan ng paningin ng mga tao. Nagsimulang tumibok ng malakas ang kanilang mga puso. Sa sandaling iyon, si Chen ay marahan na nakahiga sa lupa, na parang wala siyang buto. Mukha siyang galit na galit at desperado. Walang nang ahas na magsalita. Natalo si Emperor Chen. Anong trahedya para sa kanya? Ang mga tao ay namangha at nakatingin kay Linfang. Isang Zone Cultivator na may lakas ng mababang antas na emperador ang natalo kay Chen, isang mataas na antas na emperador ng Qingdi Mountain. Naikuyom ng mga tao ni Tiantai ang kanilang mga kamao. Tama ang desisyon nila. Napagpasyahan nilang manatili sa Tiantai, at natalo ni Linfang ang isang mataas na antas na emperador. Nanalo siya. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang tagumpay. Mukhang galit na galit ang mga miyembro ng siyam na dakilang Celestial Castle. Ang mga salita ni Linfang ay hindi mga salitang walang laman. Maaari talaga siyang magdulot ng pananakot sa kanila. Tinalo ni Linfang si Chen, na nangangahulugan na maaari din niyang labanan ang mga pinuno ng siyam na dakilang kastilyo sa kalangitan. Naglakas loob siyang ipaglaban ang kanyang disipulo kay Linfang. Ang tandang matanda na iyon ay katawa-tawa. Masiglang sabi ni Tantay sa mga sandaling iyon. Tinalo ni Linfang ang isang mataas na antas na emperador, iyon ay isang hindi kapani-paniwalang gawain, kahit na ang mga mataas na antas na emperador dito ay hindi kasing lakas ng mga matataas na antas na emperador sa banal na lungsod. May malaking pagkakaiba sa pagitan niya at ni Linfang, bihira ang mga ganitong tagumpay. Si Yuan Fei, Ban Roo, at ang iba ay namangha, nakanganga ang kanilang mga bibig. Hindi nila naisip na si Linfang ay nakakatakot. Pabayaan si Emperor Chen. Malamig na sigaw ng pinuno ng Celestial Wen Castle. Ang tatlong lider ng sekta ay naglakad pasulong at inilabas ang kanilang lakas, na nakatitig kay Linfang. Kinailangan nilang patayin siya. Pinili nila ang kabilang panig, sila ang mga kaaway ni Linfang. Bits. Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip. Mabilis na kumilos sina Jun Moshi, Qingfang, at Wu at lumapag sa tabi ni Linfang. Nais nilang makisali. Nais nilang labanan ang mga matataas na antas na emperador. Ang mga tao ay natigilan sa mga implikasyon. Isang nakakabutas na sipol ang tumaas. Isang supernatural na ibon ang lumitaw sa larangan ng paningin ng karamihan. Three-legged golden crow, isang supernatural na ibon. Ang mga tao ay natulala. Ang ibon sa tabi ni Linfang ay nakasisilaw at napakalaki, at nakasuot ng sun helm. Pinalibutan ng sikat ng araw ang kanyang katawan, at ang kanyang lakas ay mapang-api. Tinitigan ni Wu ang tatlong pinuno ng malamig, kaya napatigil sila. Isang mahusay na imperial weapon muli.
Ito ay mas malakas kaysa sa Sun Disk ni Lin Fang. Ang gayong mga sandata ay perpekto para sa Sun supernatural na mga ibon. Si Jun Moshi ay nagsimulang maglabas din ng mga enerhiya ng impyerno. Ang kanyang chi ay tumaas sa kalangitan, at isang sibat ang lumitaw sa kanyang kamay, isang sibat ng impyerno na naglalaman ng lakas ng hari ng impyerno. Naglabas din ng enerhiya si Qingfang, napapaligiran siya ng mga itim na ilaw at ang bestial na chi ay dumiretso sa kalangitan. Nakasuot siya ng nakakatakot na itim na dawas na damit na gawa sa mga balahibo. Kahit na hindi siya nag-condense ng enerhiya dito, nahulaan ng karamihan na ito ay isang sandata. Lahat ng mga kabataang iyon ay may nakakatakot na Great Imperial Weapons. Sino ang maaaring makipagkompetensya sa kanila? Sino ka, Lin Fang, saang grupo ka sumali? Sigaw ni Chen. Lahat sila ay may Great Imperial Weapons. Ang isang grupo ay hindi maaaring magkaroon ng napakaraming Great Imperial Weapons kung walang Celestial Emperor na sumusuporta sa kanila. At lahat ng mga taong iyon ay may mga espesyal na katawan din, ang kanilang chi ay nakakatakot. Ang three-legged Golden Crow ay isang supernatural na ibon, kinokontrol ni Qingfang ang ilang uri ng cosmic energies, si Jun Moshi ay may monarkiya na Hell Chi, ang mga taong iyon ay hindi maaaring kabilang sa parehong grupo. Hindi ka karapat-dapat na makipag-usap sa akin. Mariing Dura ni Wo, ito ang pangalawang pagkakataon na kinausap niya si Chen, at sa pangalawang pagkakataon ay pinahiya niya ito. Sa unang pagkakataon, nagtaka ang karamihan, ngunit ngayon ay walang nang ahas na maliitin si Wo. Maging ang mga pinuno ng Celestial Wen Castle, Celestial Chi Castle, at ang Palace of the Medicinal Kings ay walang lakas ng loob na magsalita. Ang Golden Crows ay kilala na matigas ang ulo at matigas ang ulo. Taga Yaoyi Island ba siya? Ngayon, asar ka at bumalik ka. Hintayin mo ako, pupunta ako para sirain ang iyong mga grupo. Malamig na sabi ni Lin Fang sa tatlong pinuno. Wasakin ang kanilang mga grupo. Tatlo silang matataas na emperador, ngunit nawasak na ni Lin Fang si Emperor ni Chen. Ang kanyang lakas ay hindi maarok at misteryoso. Malamang makakalaban niya ang tatlong taong iyon. Si Wu at ang dalawang iba pa ay napakalakas din. Kailangang mag-ingat ang tatlong emperador na iyon. Kahit na nagawa nilang talunin si Lin Fang, hindi magiging madali ang pagpatay sa kanya. Ang Qingdi Mountain ay may dalawang dakilang emperador. Ang labanang ito ay hindi katumbas ng halaga. Ang Qingdi Mountain ay maaaring mag-ingat sa kanilang sarili, naisip ng pinuno ng Celestial Wen Castle, bago sinabi kay Lin Fang na walang takot. Hayaan mo si Emperor ni Chen. Hindi ko kailangan ng basurang iyon. Maaari mo siyang bawiin. Mula ngayon, tinutukoy ng Tiantay ang mga batas at tuntunin ng rehiyon. Wala nang masabi ang Qingdi Mountain. Bulalas ni Lin Fang, bago itinapon si Emperor ni Chen. Ang pinuno ng Celestial Wen Castle ay tumalon at nahuli siya. Si Emperor ni Chen ay napakahina at malubhang nasugatan. Gusto sana niyang patayin si Lin Fang, ngunit nabigo siya. Ngayon, haharapin ng mga dakilang emperador si Lin Fang. Kahit na mayroon siyang Great Imperial Weapons, wala silang silbi laban sa mga makapangyarihang tao. Bukod dito, magugustuhan ng mga dakilang emperador ng Qingdi Mountain ang mga armas na iyon. Hindi ka ba aalis? Naghihintay ka ba sa kamatayan? Malamig na tanong ni Lin Fang sa tatlong pinuno. Mabilis na umalis ang tatlong pinuno, ngunit naroon pa rin siya. Pinagmasdan nilang lahat ang hindi kapanipaniwalang mga kabataan. Bakit hindi natin sila pinatay? Tanong ni Wu kay Lin Fang. Handa siyang lumaban. Nakapagtataka, hindi sila pinatay ni Lin Fang. Hindi kami nagmamadali. Magkakaroon tayo ng mga pagkakataon para labanan sila. Maaari nilang hintayin tayo. Sagot ni Lin Fang. Pagkatapos, kumislap ang silweta niya bago siya lumapag sa harap ng maputing balbas na matanda ng Palace of the Medicinal Kings. Sinabi niya, tingnan mo, iniwan ka ng mga tao sa palasyo ng mga haring panggamot. Kaawa-awa ka, ang maputing balbas na matandang lalaki ay mukhang lubhang miserable. Tinalo ni Lin Fang si Chen, naunawaan niya na siya ay isang basura kung ihahambing kay Lin Fang at sa kanyang mga kaibigan. Ang kamatayan ay mas mabuti kaysa sa gayong buhay.